ko. Kasayan, meron tayong sasagutin na nag-comment sa atin. Basahin mo, shoutout mo na rin. Shoutout kay Arnold Nadella. Good day ulit kasayan, ito na naman ako. Hehehe. Anong dahilan bakit nalulobat ang motor kasayan? Kahit na hindi naman naka-on ang susian, kasi naranasan ko sa motor ko paminsan-minsan na nalulobat ang battery ng motor. Kahit hindi naman naka-on, hindi ko naman naiwang nakabukas ang susian. Lalo na't hindi ko ginagamit ang motor ng 1 or 2 araw, nagdi-discharge kahit bago naman battery ko. Kasayan, 1 oras lang lobat na battery agad kahit bago pa hindi naka-full wave. Ano kaya problema kasayan? Pero nagkakarga naman, wala namang grounded. Shout out kay Michael Unico. Yun. Bale, ito siya kasayan na dapat meron tayong voltmeter para meron tayong monitoring. Yan siya kasayan na. Dapat meron tayong voltmeter para meron tayong monitoring. Bali, bago daw yung battery niya, 1 oras lang siya nalolobat. Nagkakarga naman niya, ang sabi naman niya, nagkakarga naman siya ng 14 volt something. Yan siya kasayan na. Dapat, pag nagbukas tayo ng MDL, hindi siya bababa ng 13 volts pataas. Siya kasayan na. Dapat hindi siya bababa. Kung halimbawa naka-idle lang tayo, okay lang 'yon. Pero pagka yung nakasilinyador tayo, dapat hindi siya bababa. Tumatakbo tayo. Kung naka-idle, siyempre bababa yung minor natin, okay lang na bumaba yan, ha. Pero hindi siya lalanding ng ng 11. Kasi pag huminto naman tayo, papatay naman natin MDL, babalik uli sa dati. Babalik uli sa pagkakakarga. Ang motor daw niya ay hindi naka-battery operated. Bali, SYM 100, ang kukonsumo lang sa kanya ay mini driving light lang ang kukonsumo. Kaya dapat hindi siya malolobat ng 1 oras. Dapat kasayan, laging 13 pataas. Kasi kailangan niyang madagdagan pa yung karga. May additional ilaw pa tayo rito, ha. Mayroon pa tayong underlights, as nakabukas yung ating park light, ha. Park light natin nakabukas. Saka may park light din tayo sa likuran. Tapos may mali tayo rito. Bali, meron tayong karagdagan. Bali, ang pinagmumula ng pagkaloobat niyang kasayan, pagka yung paparking ka sa motor mo ng yung battery mo ay nasa 50%. Tapos sabi mo isang araw o 2 araw mong i-parking, nadi-discharge na siya. Kasi kasayan dapat pag pinarking natin ang ating motor, nasa 80% siya. Para 3 araw, 1 linggo man tayo, meron pa siyang karga. Magagamit pa natin siya ng maayos o mapapandar pa natin yung starter natin. Bali, meron pa lang mga charger na na may charge pala na malakas siya mag-charge. Pero yung tinatawag na ampaw. Mag-charge siya ng malakas, pero mahina siyang magkarga sa battery. Nakikita natin yung karga niya, 14 volts pataas, pero pag kinakarga na yung battery niya, napakabagal. Ngayon kasahin, kung SYM bonus, hindi rin siya naka-full wave, ha? Hindi siya naka-stator drive pa siya, tapos hindi siya naka-full wave. Hindi rin siya naka-fast charge. Ngayon, kung mahina na yung yung inyong karga, pwede ka magpalit dito ng para lumakas yung charging mo. Palitan mo siya ng pang TMX Alpha 125, yung 5 wires. Color coding lang naman ang pagkakabit yun. 5 wires ang gagamitin mo para mas lumakas yung charging. Kasi 14 volts pataas, eh. Kung 14 volts hanggang 14.4 yun, pagka nagpalit ka ng pang TMX 125, madadagdagan pa yung karga niya. Mas tataas pa yung karga ng yung battery. Pag in-stop mo siya, kailangan 80% yung karga ng battery, wa. Ang sabi pa niya, wala naman daw grounded. Wala naman daw grounded yung kanyang motor. Tapos bago yung battery, pero 1 oras lang pag nakabukas yung kanyang MDL. Dapat ganyan pag tumatakbo tayo. Mataas yung ating volts. Pag tumatakbo,
Kasi yung ilaw niya nagmumula sa stator yun eh. Hindi dapat siya malolobat. Additional tayo ng ilaw. Park light natin nakabukas. Ganyan dapat siya. 13 volts pataas siya. Nakabukas yung MDL natin. Para siguradong nakakargahan din yung battery. Kasi kung babaksak yan ng 12 volts pababa, ibig sabihin, imbis na makargahan yung battery, na-dedrain yung battery natin. Kaya pag parking natin, kinabukasan lobat na. Hindi nagagana yung ating starter. Dahil bago yung battery at nagcha-charge naman, kailangan mo na magpalit ng charger. Subukan mo yung TMX Alpha 125, lalakas yung charging mo doon. 5 wires, full wave charger. Subok ko na yun at hindi siya nag-overcharge. Yan siya, hindi siya mag-ano. Pag nag-idle ka lang, babaksak siya. Pag binitawan mo yung ano, bababa yung ano niya. Pero pag nag-ano ka na, tatakbo na siya ng ano, magkakarga na kagad siya ng maayos. Saka saya na. Nakabukas pa yun. Kung may iba ka pa, halimbawa, headlight ka pa, nakabukas pa yung headlight, kayang-kaya pa rin niya. Normal lang to kasayan ha, normal lang tong motor na to. Hindi to naka-relay. Ganyan dapat siya para makargaan yung kanyang battery. Para pagka pinatay mo siya ay magagamit mo pa rin yung kanyang starter. Balik ka agad sa taas. Pwede rin pagka hinto mo, ang gawin mo pag hinto mo, mga 5 minutes, pabawiin mo lang siya. Patayin mo lahat ng mga ilaw. Mga 5 minutes, pabawiin mo lang yung ano niya. Ito kasi na-stack tong motor na to kaya hindi ko may idle. Kaya namamatay siya. May tubig-tubig pa yung kanyang ano, yung kanyang gasolina. Ayan, ganyan siya kasayan ha. 5 minutes, kaganyanin mo lang siya. Para bumalik sa dati yung karga niya, madagdagan pa yung karga ng battery. MDL. Ganyan lang dapat siya. Pag pinatakbo mo na, hangat na kagad. Para hindi ka malobat. Kung di na nag-charge ng maganda yung motor, palitan mo na ng charger. Baka nag-charge nga pero mahina na. Hindi na kaya supplyan yung battery. Kasi isa dalawang araw lang ihinto, lobat na agad. Tapos pag tumakbo ka ng 1 oras na naka-MDL, lobat na rin agad. Ang solusyon doon kasayan, palit ka lang ng na pang TMX Alpha 125 na charger. Full wave charging 5 wires. Pag kinabit mo 'yon, color coding lang. 'Yun lang pinaka-solusyon kasayan. Pag di nagbago 'yon, mag-message ka lang at sasagutin natin 'yan. Ganito lang mga kasayan. Salamat sa panonood.